Ang 13 kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan. Bago nga magpista ng Paskwa, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nangasa sanlibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. At habang humahapon, nang mailagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig sa paghapon, at itinabi ang kanyang damit, at siya'y kumuha ng isang tuwalya, at ibinigki sa kanyang sarili. Nang magkagayoy nagsali ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Sa gayay lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, "Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa?" Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailanman." Sinagot siya ni Jesus, "Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at ang aking ulo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan, maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos, at kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat." Sapagkat nalalaman niya ang sa kanya'y magkakanulo, kaya't sinabi niya, "Hindi kayong lahat ay malilinis." Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kanyang mga damit, at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, "Nalalaman baga ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong Guro at Panginoon, at mabuti ang inyong sinasabi, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat, nalalaman ko ang aking mga hinirang, ngunit upang matupad ang kasulatan, ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino mang sinugo ko ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin." Nang masabing gayon ni Jesus, siya'y nagulumihanan sa espiritu at pinatotohanan at sinabi, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Ang mga alagad ay nangagtingin-tinginan na nangag-aalinlangan kung kanino niya sinasalita. Sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro at sinabi sa kanya, "Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya." Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, sino yaon?" Sumagot nga si Jesus, "Yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga." Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kanya. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, "Ang ginagawa mo ay gawin mong madali." Hindi nga natalastas ng sino mang nasa dulang,
kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. Sapagkat iniisip na ilan na sapagkat si Judas ang may tangan ng supot, ay sinabi ni Jesus sa kanya, "Bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista," o magbigay siya ng anuman sa mga dukha. Nang kanya ngang matanggap ang subo ay umalis agad, at nooy gabi na. Nang siya nga'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, "Ngayon ay niluluwalhati ang anak ng tao, at ang Diyos ay niluluwalhati sa kanya. At luluwalhatiin siya ng Diyos sa kanyang sarili, at pagdakay, luluwalhatiin siya niya. Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. Ako'y inyong hahanapin, at gaya ng sinabi ko sa mga Hudyo, sa paroroonan ko ay hindi kayo mga kaparoroon, gayon ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, saan ka paroroon?" Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon, ngunit pagkatapos ay makasusunod ka." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Panginoon, bakit hindi ako makasusunod sa iyo ngayon? Ang aking buhay ay ibibigay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Ang buhay mo bagay iyong ibibigay dahil sa akin? Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi titilao kang manok hanggang ikaila mo akong makaitlog."